Good afternoon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na sa Pasko ng muling pagkabuhay o Easter. Kaya batiin pa rin natin ang bawat isa ng Happy Easter. Batiin natin ang mga katabi natin, Happy Easter. Huwag natin kalilimutan, tayo po ay nasa Easter season pa rin. Ang pinakamahalagang panahon sa kalendaryo ng simbahan. Ngayon po ay May 4. Unang linggo ng Mayo. Buwan ng mahal na Birheng Maria at buwan ng mga ina. Noong May 1, nag-start ang ating Mayflower Offering kay Mama Mary kasama ang ating mga bata at kabataan at ang ating education ministry, ang mga Volcats at educators, formators. Nagsimula na po ang Mayflower Offering natin noong May 1. At mga kapatid, sa Sunday, mga bata makinig kayo, sa May 11, Mother's Day. Sa next Sunday ay Mother's Day. May isang linggo pa tayo para mag-isip, maghanda kung paano gagawing special ang araw na iyon. Alam niyo mga kapatid, ngayong Pasko ng muling pagkabuhay, napakagandang parangalan natin ang mga taong katulad ng mga nanay natin, nagbigay ng buhay at kulay sa mundo natin, sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, lalo na yung mga bata-batang nandito, habang tumatanda, huwag niyong antayin na mag-30 o 40 kayo dahil number 1, hindi na tayo sure. Ilang araw pa lang po nang nangyari ang napakalagim na aksidente. Isang pamilya lang ang magbabakasyon sana sa Baguio. Isang grupo lang ng mga bata ang aatin ng camp. Kaninang umaga, mag-aalas 9. Aalis na sana yung tatay para mag-abroad. Nang isa na namang aksidente ang pumatay sa isang 5 taong gulang na bata. At isang 28 years old. Hindi nyo masasabi. Kaya yung minsan sasabihin, sige na, pagtanda mo. Di bali, pagtanda ko, you are not sure. Kaya habang tumatanda pa lamang, dapat matutunan na natin yung salitang elimination round sa buhay. Anong ibig sabihin ng elimination round? Hindi lahat pinapatulan. Hindi lahat ikaw, hindi lahat sayo, hindi laging ikaw, hindi laging sayo. Elimination round. Huwag dun sa nagpapaikli, huwag dun sa nagpapaspangit at sumisira ng buhay mo. Dun ka sa nagpapabuti, nagpapaganda ng bawat araw ng buhay na meron ka pa. Elimination. Alam niyo mga kapatid, sa muling pagkabuhay ni Kristo, ngayong Easter, sa ating narinig na Ebanghelyo ni San Juan, muling nagpakita si Kristo sa ikatlong pagkakataon, nagpakita siyang muli sa kanyang mga alagad. This time, hindi kumpleto. 7 lamang sila. Nang makita ni Kristo ang kanyang mga alagad, tinanong sila ni Kristo, may nahuli ba kayo? Si Pedro ang leader nila. Professional, expert na mangingisda. Anong sabi ni Pedro? Wala po. Anong sabi ni Kristo sa kanya? Ihulog mo sa kabilang banda, sa kabilang bahagi ng banta at may mahuhuli ka. Change your ways. Change your position. Change your perspective. Sa mga pagkakataong may mga pagbabagong dumadating at binibigay sa atin, huwag tayong mag-iisip kagad ng mali. Huwag tayong mag-iisip kagad ng sobra. Hindi ka inaagawan. Hindi ka pa pinapatay. Baka tinuturuan ka lang.
Si Pedro, expert mangisda. Pero siguro ang sabi ni Kristo, nasa mali kang lugar. Baka wala ka na sa tamang lugar, kaya binabago ka na. Kaya baka wala ka na sa tamang lugar, kaya sinasabihan ka na para lumago ka ulit, para pagpalain ka ulit. Baka panahon na para hayaan mong ang Diyos ulit ang magpatakbo, ang masunod sa buhay mo. Kung paano inayos ni Pedro ang kanyang sarili nung sinabi ng mahal na alagad ni Kristo, "It is the Lord." Ang Panginoon iyon. Anong ginawa ni Pedro? Inayos na kagad ng kanyang sarili. Baka panahon na para ayusin mo ulit ang sarili mo. Para hayaan mong ayusin ulit ang sarili mo sa ikapapayapa at ikabubuting muli ng iyong buhay. At kung sakali man na simulan mo at piliin mong magbago, at ikaw ay pagbawalan, ikaw ay pigilan, sana wag nating kalimutan ang ugali ng mga unang alagad ni Kristo, lalo na sa ating unang pagbasa ngayon, nung pinagbawalan silang ipangaral ang pangalan ni Jesus. Imbis na sila ay panghinaan, tumigil, alam nyo, nagpasalamat pa sila. Natuwa pa sila. Dahil binigyan sila ng Panginoon ng isang pagsubok na nagbigay sa kanila ng kakayahan na malampasan at mapagtagumpayan ang kasalanan at kasamaan ng iba. Makinig po kayo lalo ng mga bata. Ang mali, pag pinatulan ng mali, mas mali ka. Ang masama, pag pinatulan mo ng masama, mas masama ka. Huwag natin ugaliing tumanda tayo, na ugali pa rin natin ang ugaling bata, na pag kinurot ka, kukurutin mo rin. Pag hinila ang buhok mo, hihilahin mo rin. Pag tinadyakan ka, tatadyakan mo rin. Ano pang pinagkaiba mo sa Kanya? You know, change can be a blessing. And change can save you. At katulad ng pangitain ni Juan, sa ating ikalawang pagbasa ngayon, kung paano niluwalhati, pinuri ang Panginoon sa kanyang katapangan at katapatan laban sa kasamaan, maniwala kayo, isang araw, papuri ng Diyos, parangal ng Diyos, ang makakamit mo sa iyong pagbabago. Alam mo ninyo, ilang linggo na tayo nagpapakain ng ilang mga bata sa community doon sa ating Ola Pakain. Naalala ho ninyo, tuwing Sabado at Linggo sa tulong ng ating SSDM at ng ating mga YSLEP scholars, ilang batang malnourished ang ating tinulungan. At nakakatuwa ho, last week, tinimbang nila yung mga bata. Ay talagang lahat sila bumigat, maliban lang sa isa, yung laging absent. Siya lang yata ang hindi bumigat. Nagbago ang kanilang timbang. Pero binibiro ko yung ating mga volunteers. Dapat kayo rin titimbangin. Kasi parang mas bumigat kayo kaysa doon sa mga bata. Change can be a blessing. Sa pagkapatuloy ng misa natin, mga kapatid, ilang araw na lang, pipili na tayo. O pipili na ng bagong Santo Papa. Ang leader ng ating simbahang Katolika. Isang linggo na lang, pipili tayo ng mga bagong leader ng ating bansa. Pero araw-araw, pinipili ka ng Diyos na baguhin niya. Baka wala ka na sa lugar. Baka kailangan mo nang baguhin upang muli kang pagpalain, upang lumago kang muli. Always remember, the only permanent thing in this world is change. Amen. Tumayo po tayong